So mga tol, matapos ang dalawang sunod na talo ni Legend Nonito Donaire Jr. sa kamay ni Naoya Inoue kung saan round 2 lang ang tinagal niya at matalo muli sa kamay ni Alexandro Santiago via unanimous decision. Sinabi nga po noon ni Donaire mga tol na magpapatuloy pa rin daw siya sa pagbaboxing sa edad na 41. Kailangan lang umano niya magpahinga at paggalingin ang mga natamo niyang injury sa huling laban niya. At kapag gumaling nga daw yan, muli daw siyang sasabak sa laban. Pero habang nagpapagaling po si Donaire mga tol, sumabak muna siya bilang trainer. Sa isang video nga po ni Olympian Mark Anthony Barriga, makikita na tinitrain ni Donaire ang mga hawak nitong boksingero. Isang karangalan niya po para sa mga bagitong boksingero na itrain ng 4 Division World Champion. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, nito lang nakalipas na linggo, may boxer din si Donaire na sumabak sa ring sa isang WBA middleweight world title. Yan po ang dating tumalo kay Jeff Horn na si Michael Serapa. Napalaban po siya sa undercard ni Tim Tszyu versus Pundura. Hinarap niya ang WBA world champion na si Elisranda Lara. Ngunit sa kasamaang palad mga tol, natalo ang bata ni Donaire via knockout sa round 2. Hindi nga po natin nakita dyan yung tinuro ni Donaire kay Serapa dahil maaga po itong na-knockout. Sa kabilang banda naman mga tol, 2 linggo na nga lang po, masasaksihan na natin ang laban sa pagitan ni Devin Haney versus Ryan Garcia. Nagaganapin sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Nakataya po dyan ang titulo ni Devin Haney, ang WBC Super Lightweight Belt. Ngunit 2 linggo na nga lang po bago maganap ang laban, mukhang nahihirapan sila makabenta ng tiket. Ayon kasi sa naglabas ng chart mga tol, halos marami pa ang bakanting upuan. Kaya hindi natin alam mga tol kung mapupuno ba ang venue na yan. Ayon naman kay Garcia, napakamahal daw kasi ng presyo ng tiket, kaya marami ang hindi bumibili. Dapat nga daw dyan babaan ang presyo. Kakausapin umano ni Garcia ang pamunuan para sabihin na ibaba ang presyo. Nang sa ganun, marami ang makabili ng tiket. Pero ayon naman sa mga fans mga tol, nagkamali daw kasi sila ng pagdarausan ng venue. Dapat daw kasi sa Las Vegas o Los Angeles ang venue dahil nandoon daw ang mga fanbase ni Ryan Garcia. Bukod dyan, mukhang hindi din daw nagkakaroon ng interest ang mga tao na bumili ng tiket dahil wala daw sa focus si Ryan Garcia. Imbis daw kasi mag-focus ito sa pagtitraining, nakapokus daw kasi ito sa social media. Pinag-uusapan ng mga politics, religion at iba pa. So hintayin na lang natin ang April 20 kung mapupuno pa ba ang venue na yan o hindi na. Pero ayon naman kay Garcia mga tol, nakapokus daw siya at panay pa nga po flex ng bato-bato niyang katawan. Bukod dyan, may inspirasyon din siya na nagpapatibay ng loob niya. Yan po ang kanyang minamahal. Lagi nga po niyang pinopost yan sa social media accounts niya. Yan daw ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang manalo sa laban. So malay nga natin mga tol, manalo si Ryan Garcia dahil sa may inspirasyon ito na pinanghuhugutan. Kung matatandaan, ganyan nga po ang nangyari kay Melvin Jerusalem. Nanalo siya at nakasungkit ng WBC minimum world title sa Japan nito lang nakalipas na linggo. Dahil yan sa girlfriend niya na nagpapamotivate sa kanya para makuha ang panalo. Sa ibang balita naman mga tol, pinost nga po ni Mark Anthony Barriga ang laban ng Pinoy former OPBF champion na si Mark Janyap. Ang laban nito sa Japan kontra kay Japanese Kentaro Masuda. 3 beses nga pong bumagsak sa round 1 ang Pinoy. Akala nga po ng mga tao, talo na ang Pinoy. Pero nakabawi ito sa round 4. Pinabagsak naman nito ang Hapon ng 2 beses hanggang ihinto na ng referee ang laban.